Matagal mo na pala akong niloloko. Kaya pala araw-araw kang umaalis. At gabi-gabi na kung dumarating ka sa bahay. Yung pala, may lihim kang ginagawa. Nakikipagtagpo ka sa tarantadong yun! Okay, sige! Maghiwalay na tayo! Iiwanan na kita! Paano mo ito nagawa sa akin, Osan? Paano? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Ang inay talaga, oo. Kahit kailan, Kenkoy. Ay, naku, anak. Kung seryoso ka sa buhay, madali kang tatanda. Ay, siya nga pala, anak. Baka matagalan akong umuwi, ha? Bakit ho? Makikipaglibing lang naman kayo, ah. Yun na nga, anak, makikipaglibing ako, kaya malamang mamayang hapon pa ako makauwi. Bakit nga po? May request kasi si Tasio bago mamatay. Nasamahan ko na muna ang kanyang mga anak. Kahit isang linggo man lang para hindi sila masyadong matakot. Ang itay talaga, oh. Nagiging kanya na yata ang papel nyo, sa bawat pamilyang namamatayan. Ang samahan sila sa mga unang gabi pagkatapos ng libing. Pagbigyan na natin sila. Ito lang naman siguro maitutulong natin sa kanila ang gumaan kahit na paano ang kanilang loob sa pamamagitan ng pagpapatawa ko sa kanila at para hindi sila matakot. Naku, itay. Oh. Sana maalala ng mga yan ang mabubuti ninyong ginagawa. Dahil... Dahil ano, bakit hindi mo ituloy? Ay, nako. Ang ibig sabihin ng anak mo sana pag ikaw ang namatay, makikipaglamay sila. Tara na nga sa kusina at handa na ang labesa. Kumain na tayo. Teka muna. Bakit? May dumating yata Oh, ang inang pala dumatay. Inang! Fred! Ang lola mo. Pagbuksan mo ng pintuan at tulungan mo sa mga dala niya at ako'y aalis na. Oh, Lola, kayo pala. Pumasok po kayo. Salamat. Ano ho ba yung dala ninyo? Mga tilapia at bagos. Ito, dalhin mo na sa kusina. Nakakapagod. Akin na po. Bakit hindi na lamang ang lolo ang nagdala ng mga ito? Napagod ang lolo mo. Siya kasi mismo ang kumuha ng mga isdang yan. Buti ka mo at may kabataan doon. Nagpatulong siya. Lupaan niya sila para tulungan siya. Ito. Nasaan ba ang itay mo, ha? Nagbibihis na siguro dahil makikipaglamay. Ano naman? Ang itay mo talaga, oo. Magkakasakit yan sa ginagawa niya. Buruin mo, mapupuyat na naman sa pakikipaglabay. Pinapakain naman po siya ng marami dun siya nga po pala. Ang ina umalis na ho. Hindi pa nga kami nagkikita. Umalis na. Saan na naman daw pupunta yung nanay mo? Ewan ko ho Umaalis nang hindi sinasabi kung saan pupunta Hindi ba tinatanong ng itay mo kung saan pupunta, ha? Nagagalit si inay ho kapag tinatanong ni itay. Nako, ang inay mo talaga, hindi na nagbago. Ganyan ang ugali niya nung dalaga pa siya. Hanggang ngayon may asawa na, ganun pa rin ang kanyang pag-uugali. Naku. Siya nga po pala, Lola. Ano ho pala ang gusto ninyong pananghalian para mailuto ko na? Basta, ihanda mo lamang ang ilan sa mga dala kong gulay at isda. Ako na lang ang magluluto. Baka kung ikaw ang magluluto lalangoy na naman ang mga isda sa dami ng tubig na ipangsasabaw mo. Sige na, linisin mo na yung
yung isda ko ng bahalang magluto. Ay, marami bang dalang isda ang lola mo? Oho, may pinapunta siyang mga lalaki sa palaisdaan niya. At nalinisan ko na po pala ang mga isda. At nasa reef na po. Adi, mabuti. Oy, siya nga pala, ang inay mo, natutulog na ba? Wala pa ho ang ina eh. Ano? Saan na naman nagpunta? Ang sabi, makikipag-reunion daw siya sa mga kaklase niya nung elementary. Ay, nako. Hindi na tumitigil ang inay mo sa kagagala eh. Abay, pa niya tayong dalawa. Sige. Tingnan mo yung pintuan kung nakalak na. Lahat na natutulog na tayo. Di ba? May sarili namang susi ang inay mo kapag dumating. Hindi na niya tayo maiistorbo sa pagtulog natin. Ay, alam mo, itong mga nakaragaraw napapansin kong parang nababawasan ang tanim kong kamatis at okra. Sino naman ang pipitas ng mga tanim mo? Halos pare-pareho tayo ng tanim. Posible namang sila ang pipitas ng mga pananim mo. Yun nga rin ang iniisip ko Ay, tsaka kung sakali bang mga kapitbahay natin ang pipitas, natitiyak kung ipapaalam nila sa akin. Ay, baka nabulok lang ang mga bunga ng pananim mo, kaya kusang nalalaglag, nababawasan. Ay, kung nabulok di nakita ko na sana sa lupa. Pero wala Mali lang siguro ang bilang mo. Nako, matulog na nga tayo at inaantok na ako. Dami-dami mong sinasabi. Tulog tayo. May namimitas ng mga tanim kong kamatis. Ito yatang namimitas ng mga bunga ng pananim ko. Hoy, sino ka? Bakit mo pinipitas ang mga tanim kong gulay? Napagputusan lamang ho ako. Napag-utusan ka ni? Sino? Usap ho, yung anak ninyo. Sige po, itay. Ako ang nag-utos sa kanya na pitasin ang mga bunga ng kamatis. Medyo napagod kasi ako sa pamimitas, kaya ako nagpatulong sa kanya. Nakita niya kasi akong nakaupo, kaya nilapitan niya ako. At nang sinabi kong pagod na ako sa pagpitas, nagboluntaryo naman siya na ang pipitas, syempre. Ko, natuwa ako. Nasaan kasi ang asawa mo? Bakit hindi siyang mamitas ng mga gulay? Ay, nako, natutulog. Dahil napuyat siya kagabi. May namatay sa kabilang baryo Napakiusapan na naman na samahan yung pamilyang namatayan para hindi sila matakot at yung mga bata. Bakit kasi? Nasaan ang kanilang mga magulang? Nagtrabaho na. Alam naman ninyo, yung manugang ninyo. Hindi baka hindi. Kaya hayon, nasasanay ng mga tao sa kanya. Siya tuloy ang laging hinahanap pagkalibing ng namatay. Ganun ba? Paano yan? Mabigat itong napitas ninyong gulay. Makakaya mo bang buhatin ang mga yan? Marami yan, hindi mo kayang buhatin. Ang kulit-kulit mo. Sinabing pagod ang tao Sige na. Isang buwan lang wala Pagod nga ako Ano ka ba? Saan ka na naman napagod? May nakaupo ka lang naman sa tindahan Bakit? Nakaupo lamang ba ako maghapon sa tindahan? Abay, hindi lamang ako nagtitinda ron. Ako pang nagbuwat ng mga cases ng soft drinks na inilalagay ko sa ref. Paano kasi? Wala ka lagi at iba ang sinasamahan mo sa gabi. Binibigyan naman nila ako Yun na nga Pero hindi mo na ako natutulungan dito sa tindahan. Mabuti nga kamo. At tinutulungan tayo ni inay at itay sa pagpapaaral doon sa anak mo. Kundi, nga tayo. Dahil wala ka nang inaatupag, kundi samahan ang mga namatayan sa gabi. Sige na, kahit isang misis lang. Ano ba? Umusog ka nga dyan. Ang init-init Ang kulit-kulit mo. Maulan nga. Sa pagudang tao. Ano magagawa ko? Matulog na nga tayo. At pagod ako. Tabadawan na. Inay. Anak, mabuti naman na napadaan ka dito.
Ipapadala ko sana itong bangus sa'yo eh. Oo nga po eh. Napadaan kasi ako dito nung isang araw. Nakita kong maraming malalaki na ang mga bangus at tilapia. Oo. Malalaki na. Kaya pinakuha na ng itay mo at pinapitas ko na rin ng mga talong at Ay, kamatis. sobra-sobra na nga ho ang mga ito sa atin, inay. Para maging pera, ipatinda ko na lang. Oo, dahil sa dami ng mga gulay na yan, baka mabulukan tayo. Hindi balit, may ref kayo. Sandali lang ho, inay. Tatawagin ko si Tano. Sinong Tano naman yan? Yung hong kasama ko nung isang araw na namitas ng gulay. Yung teenager? Hindi na ho bata yun, inay. Kundi mukhang bata lang. Pero hindi na ho siya teenager. Tado! Halika nga dito! Buhatin mo nga ang mga ito nang madala natin sa bayan. Magandang araw sa inyo, Lola. Magandang araw naman sa'yo. Ikaw bang kargador na kiluha ditong anak ko? Ho? Hindi ho ako kargador, Lola. Hindi ka kargador ditong anak ko? Ay, sino ka? Inay, siya hong si Tano, ang inarkila kong tricycle para sa pinapatinda niyo sa akin. Ganun ba? Kala ko kung sino to. Sige, Tano. Ilagay mo na sa tricycle ang mga isda para makaalis na tayo. Sige na. Tawagin mo na ang inay mo at kakain na tayo, ano? Wala po Kaya, ang nakahanda inay. Kaya tayong dalawa lamang ang kakain ni Tay. Ano? Wala na naman ang inay mo. Sinong nagluto nitong pananghalian natin? Ako po. Hindi ko alam na marunong ka na palang magluto ng apritada at tinulang manok. Kanin lamang po ang niluto ko. Hindi po akong nagluto ng mga yan. Dahil ganun binili ko ba? lamang po yan sa karinderya ni Aling Adiling. Teka nga muna. May saan daw ba pumunta ang inay mo? Ang sabi, pupunta raw siya kina Lula. Nako. Paano kaya ito? Kukunti itong nabili mong ulam. Mabuti pa bumili ka ulit para sa inay mo. Hindi na raw ho siya manananghalian dito, kaya dalawa lamang tayong kakain. Ganun ba? Sige. Mauna na tayong kakain kung gano'n. Parang may pagpatuloy ko na yung ginagawa ko. April, anak! Narito na ang inay. Inay! Naririto po kami ng itay sa kusina. Ay, labag ba kayo kumakain? Hindi ka namin. Hindi na, matiis ang gutom. Kumain na lang kami. Halika na. Sabayan mo na kami ng anak mo. Total, hindi pa naman kami natatapos kumain. Halika. Saan ka magaling? Kinainay. Sige. Ipagpatuloy niyo na ang pagkain ninyo. Busog pa ako. Ano? Pasado alas 12 na ng tanghali Hindi ka pa ba nagugutom? Ano magagawa ko? Busog pa nga ang tao eh. Alangan namang pipilitin kong kumain. Nako, busog ka o dahil ayaw mo naman ng ulam? Mabuti at alam mo. Sige. Total, tapos na rin akong kumain. Hintayin mo lang ako at bibili ako doon sa... Ibigay mo na lang sa akin ang pera. Ah? Ako na lamang ang bibili para hindi ka maistorbo sa pagkain mo. Tapusin mo na lamang yung kinakain mo. Lula, may gulay pa po ba kayo? Wala na po. Pinapitas ko na sa nanay mo nung isang araw na may isda pa. Nagpapitas kayo kay inay ng gulay at isda? Oo. Nag-arkila nga siya ng tricycle para ibenta sa palengke yung mga isda at gulay. Ibig ninyong sabihin, pinatinda nyo lahat kay inay ang mga napitas niya at maging mga isda? Oo. Pero sinabi ko sa kanya na magtira ng gulay at isda para sa inyo. Ay naku, siguro nabinta na ng inay ang mga yon. Kasi walang gulay at isda sa ref Bininta na siguro lahat. Mabuti pa umakyat ka sa bahay at kunin mong lahat ng gulay at isda. Dahil nung isang araw pa kami kumakain ng isda. Kung namitas ng gulay ang inay at pinabinta ninyo, bakit wala ho siyang binigay na pera sa akin? Ha? Dati-rati kasi, pag nakapag-harvest kayo at nakapagtinda,
agad siyang nagbibigay ng pera sa akin eh. Nakalimutan lang siguro ng nanay mo. Kaya ang mabuti pa, kunin mo na sa kanya ang pera mo. Para may pera yung wallet mo. Ano ho? Wala ho kayong may bibigay na pera sa akin? Eh ano pong pang tuition ko? Humingi ka muna sa itay mo. Eh, binigay na raw ng itang pera sa inyo eh. Nagbigay nga. Kukunti naman. Para lang sa pagkain natin. At pamasahe mo ang binigay. Eh, galing na nga po ako kay na Lola eh. At ang sabi, nasa inyo na raw ang pera at kukunin ko na raw sa inyo. Dahil nakapag-harvest na raw kayo nung isang araw. At pinatinda pa sa inyo. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Sinabing wala akong pera eh. Saan ninyo ho nilagay yung pinagbilhan ninyo ng isda at gulay? At sino ka? Para hanapan ako ng pera, ha? May pinapatago ka ba sa akin? Para anong oras na kailangan ba'y kukunin sa akin? Pero, pera yun ni na Lola at Lolo eh. Yung pinagbintahan ng isda at gulay. Pang tuition ko ho yun, hindi ho ba? Binibigay sa akin ni na Lolo. Nasaan na ho? Abat, talaga palang makulit ka, no? Sinabi nang wala akong pera eh. Ang kulit-kulit mo! Wala akong pera! Wala! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Nakaalis na pala ang apo mo. Ay, oo. At tulad ng napapansin nating dalawa, napapansin na rin pa ng apo mo ang ginagawa ng ina niya. Ang ibig mong sabihin, naghihinala na rin ang apo mo sa ginagawa ng kanyang ina. Ay, ano pa nga ba? Hindi man niya masabi sa akin ay alam kong yun ang iniisip. Isipin mo na lamang ha. 20 mil ang pinagmilhan niya ng isda pero walang ibinigay sa anak. Wala ring ibinigay sa akin. Baka nalululong na sa sugal ang anak mo at naipapatalo nito sa sugal ang perang nakukuha niya sa atin. Kaya kausapin mo nga yung anak mo bago pa manghinala yung asawa niya. Ay, talaga. Palibhasa ang bait-bait ng asawa niya kaya nagagawa ang gusto. Ay, nako. Mahirap din pala ang sobrang mabait. Ay, naabuso ng ibang tao. Ay, kaya nga pagsabihan mo yung anak mo dahil mahirap magalit ang taong mabait. Oh, anak. Abay, magsandong ka na at nagugutom na ako. Gabi na. Oh, hindi ka pa makuhan, nagugutom. Ay, hindi pa kumakalamang tiyan mo. Abay, mag-aalas 7 na ng gabi Bakit po? Kakain na ho ba tayo kahit wala pa ang inay? Wala naman ang inay mo. Hindi pa dumarating. Wala pa ho siya eh. Ako. Hindi ko na ho siya nandito sa bahay kaninang pag-uwi ko galing ng school eh. Ay, nako, saan na naman kayo nagpuntang babaeng yun? Nakita ko pa siya kanina malapit sa palengke Hindi kaya naroon sa bahay ng lola at lola mo? Dumaan na nga po ako doon bago ako umuwi dito. Pero wala ho siya. Ay, mabuti pa tawagan mo siya sa cellphone niya. May namimihasa na yata ang inay mo. Lagi na lamang na umuwi ng gabi. Nariyan na ho palang inay Nako, abay, saan ka naman ba nang galing, ha? Abay, hindi kami makakain dahil wala ka pa. Bakit kasi ninyo ako hihintayin? Sinabi ko bang hintayin ninyo ako? Bakit hindi na lamang kayo kumain kung nagugutom na kayo? Hindi ko naman dala ang kaldero. Tingnan mo nga yung pangangatwiran mo. Sa halip na humingi ka ng dispensa dahil gabi ka na umuuwi. Nangangatwiran ka pa ng palukto. Makapasok na ka sa kwarto. Teka, usap. Hindi ka pa makakain. Hindi na! Nakakawalang gana ka! Alam mo ba kung anong kwento ng apo mo kanina? Ay, ano? Sinita daw nagmanugang mo yung anak mo dahil gabi na naman siyang dumating. Anong sabi ng anak mo? Ay, nako! Siya pa raw ang galing? Ay, nako. Ewan ko na talaga kung ano ang nangyayari doon sa anak mo. Baka nga totoo ang hinala natin na nakikipagsugal ito at naipapatalo ang pera. Kaya laging gabi kong umuwi at siya pa ang mainit ang ulo. Akala ko ba pinagsabihan mo na. Paano ko pagsasabihan? Laging wala sa bahay nila. Kung pumupunta ako doon, ay nako.
Nagustuhan mo ba itong lugar na ito? Oo. Maganda pero palagay ko mas gaganda ito kung may pera ako. Oh, bakit? Wala ka na naman bang pera? Binigay ko na sa inay ko dahil may sakit. At humihingi din ng kapatid ko ng pamasahe daw. Kaya, eto, wala ako ngayon. Teka. Hindi mo pa na ibabalik sa akin ang pinagbilhan mo ng isda, hindi ba? Singilin mo yun. At yun na muna ibigay mo sa may sakit na nanay mo para may maiabot ka sa kapatid mo. Hindi pa nga ako nakakasingil Iubod pala ng kulot ang mga kaibigan ko yun. Kung alam ko lang na hindi sila magbabayad kagad hindi ko sana pinuutang. Ikaw, baka may konti kang pera dyan. Wawa naman kasi ang inay ko may sakit. Bulang-ubos sa gabi. At tuloy ako, napipuyat sa pag-ubuli. Para sa anak ko ito Bakit ka pa magbibigay sa anak mo Mayaman naman siya. Iba rin kasi kung may naiabot ako sa anak ko. Alam mo naman niyang may sarili akong pera. Dahil nga may tindahan kaming maliit. Minsan ka lang naman na pumalpa o magpalya. Kailangan ko lang kasi ng inay ko yan Kailangan makabili na ako ng gamot. Dadalhin na namin siya sa ospital dahil hindi nga tumitigil sa pag-ubo niya. Sige. Sige na. Bibigyan kita. Pero ibalik mo rin kaagad dahil pang project yan ng anak ko sa school. Bihis na bihis ka. Huwag mo sasabihin na aalis ka na naman. Abay, hindi ka na pumipirmi doon sa bahay. At bakit ikaw? Napipirmi ka ba dito sa bahay? Lagi ka daw wala dito sa bahay Huwag mo akong igaya sa'yo. Dahil ako naghahanap buhay. Ikaw ang dapat na naririto sa bahay dahil may tindahan tayo. Napapabayaan mo yung tindahan natin Laging nakasara. May paano tayo kikita niyan? Lalampasan na tayo ng mga customers dahil laging sarado yung tindahan. Ganon. Umaasa ka sa kikitain ng tindahan. Hindi ba't responsibilidad mo kaming buhayin ng anak mo? Kaya nga nagtratrabaho ako. Kaya lagi akong wala rito sa bahay. Kung hindi ka maghahanap buhay, mabubuhay kayo ng komportable ng anak mo? Abay, huwag mong isumpat sa akin yan. Dahil yan ang pagako mo sa akin. Noong nanliligaw ka pa lang at gawing komportableng buhay kaming mag-ina. Ang akin lang naman, Usang, pumirmi ka rito sa bahay dahil may asawa kang tao at may tindahan ka. Binabantayan. Huwag mo nga akong sisihin sa pagkukulang mo. Kung ipinapasya mo ba kami ng anak mo, di ako mabubuli. Tapos kung aalis ako, magrireklamo ka. Ikaw naman ang may kasalanan. Anong kasalanan na sinasabi mo? Naghahanap buhay ako, Usang. Naghahanap buhay ako. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Bihis na bihis ka. Mong sasabihin nga alis ka na naman. Abay, hindi ka na napipirmi dito sa bahay, Usang. At bakit ikaw? Napipirmi ka ba dito sa bahay? Lagi ka naman wala dito sa bahay Huwag mo akong igaya sa'yo dahil ako ay naghanap buhay. May ikaw nga dapat ang napipirmi dito sa bahay dahil may tindahan tayo. Napapabayaan mo na yung tindahan natin. Laging nakasara. Ganon. Paano tayo kikita niyan? Lalampas-lampasan lang tayo ng mga customers dahil laging sarado yung tindahan. Umaasa ka sa kikitain ng tindahan? Hindi ba't responsibilidad mo kaming buhayin ng anak mo? Hindi yun ang ibig kong sabihin, Usang. Ang pinupunto ko lang naman dito, pumirmi ka dito sa bahay. At huwag kang alis ng alis, yun lang. Dako, kasasabi mo lang kanina na hindi na kumikita ang tindahan. Ikaw anong ginagawa mo? Hindi ba't kung wala kang kinukumpuni na gripo, nasa lamayan ka? Oo. Pero binabayaran naman nila ako At sino nakikinabang sa binabayaran nila sa akin? Hindi ba't kayo rin ng anak mo? Kaya nga nagtratrabaho ako. Kaya lagi akong wala rito sa bahay na madalas. Bakit?
kung hindi ako maghahanap buhay, mabubuhay ba kayo ng komportable ng anak mo? Sige Aba, nga. huwag mong isumbat sa akin yan. Dahil yan ang pangako mo sa akin. Noong nanliligaw ka pa lang, ang gawing komportabling buhay, kaming mag-ina. Ang sa akin lang naman, Usang, pumirmi ka rito sa bahay dahil may asawa kang tao. At may tindahan pa tayo na binabantayan. Huwag mo ga akong sisihin sa pagkukulang mo. Kung ipinapasyan mo kami ng anak mo, di ako maboboreng. Tapos kung alis ako, magrireklamo ka. Ikaw naman ang may kasalanan. Anong kasalanan na sinasabi mo? Naghahanap buhay ako, Usang. Naghahanap buhay ako! Ano? Gabing-gabi nag-aaway ang itay at inay mo. Oho, si inay naman kasi. Kung gaano kadalas nawala sa bahay ang itay, ganun din po siya. Di ko nga ho siya halos mahagilap sa loob ng bahay. Babaeng tao kung saan-saan pumupunta. Buti na lang sana kung dalaga pa siya. Saan naman daw pumupunta yung nanay mo? Hindi ko nga ho alam eh. Abay, kung ganyan lang madalas wala ang inay mo, tanungin mo siya. Baka may milagro na siyang ginagawa. Ho? May milagrong ginagawa? Ano ang ibig ninyong sabihin, Lola? Sa milagro? Ang ibig kong sabihin, baka nakikipagsugal na yung nanay mo at laging natatalo. Kaya pati binibigay namin ng lolo mo sa kanya na pang matrikula mo, isinusugal na niya. Ganon! Ang ganda-ganda naman ng resort na ito. Nakakagaan sa pakiramdam ang kulay luntian ng mga punong kahoy. Nakakapag-alis ng stress. Pag-aari ito ng pinsan ni Itay, kaya labas-pasok ako. Pati yung pinsan ko. Kaya hindi na ako nagbabayad nang pumasok tayo dito. Tingnan mo. Teka, hindi ba ang inay mo yun? Ha? Oo nga, parang ang si inay. Ayun siya oh! Naka-miniskirt at may ka-holding hand siyang gwapong lalaki. Ang inay ko nga. Pero yung ka-holding hand siya, hindi naman ang itay mo. Oh, hindi ba? Ang inay mo yun? Hindi. Hindi ang inay ko yun. Kamukha lamang niya siguro. Hindi naman nagmi-miniskirt ang inay ko eh. Teka, tara na nga sa banda doon. Mas maganda doon eh. Siguro nga, tama yung sinabi mo. Kamukha siguro ng inay mo, ano? Teka, punta tayo dun sa tabing dagat para mag-enjoy tayo. Halika! Si inay nga ang nakita namin. Pero hindi ang itay ko. Ang ka-holding hands niya, kundi ibang lalaki. Nakauwi rin ako. Napagod ako ng gusto. Halos libutin namin ni Celia ang buong resort. Salamat naman makakapagpahinga na ako sa sala. Naririto na kayang inay? Yung itay pala ang dumating. Oh, anak. Naririto ka na pala. Saan ka ba galing? Wala ka nang pasok ngayon, Niyaya lamang po ako ni Celia na mamasyal sa resort. Tawagin mo ang inay mo at may pag-uusapan kami tungkol sa paninda sa tindahan. Dapat ko bang sabihin kay itay ang nakita ko? Ako? Anak, inuutusan kita. Naririto na bang inay mo? Ho? Tawagin mo siya. Kuwan po kasi. Opo, sige po. Titingnan ko kung naroon siya sa kwarto niya inyo. Tawagan mo, kung tawagin mo siya, may pag-uusapan kami tungkol sa tindahan. Gustong ilagay ng supplier ng mga paninda para sa tindahan natin dumami. Opo, sige po. Titingnan ko kung naroon na siya sa kwarto ninyo. Inay! Inay! Ang ganda pala dito. Napakatahimik. At napakagandang tingnan ng kulay ng linti ang kapaligiran. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Wala akong hindi magugustuhan basta ibigay mo. Teka muna. Huwag dito. Baka may ibang makakita sa atin. Wala. Tayo lang naman dalawang naririto eh. Teka. Hindi ako mapakali kung dito lang tayo eh. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Kung hindi dito saan? Rentahan na lang natin ang isa sa mga cottages dito.
Pero magbabayad tayo ng cottage eh. Dito lang. Dito lang tayo. Ibigay mo sa akin ng pambayad natin ng cottage. Huwag kang mag-alala. Ako ang magbabayad ng rirentahan nating cottage at bibigyan pa rin kita. O ano? Nakita mo ba ang gown sa dress shop na pinarirentahan ko? Hindi pa. Pero huwag mo munang problemahin yan. Ako na lang yung bahala doon. Ano hindi ko problemahin? Isa makalawa na ang dibo ng anak mo. Bakit mo kasi pinoproblema yan eh? Sinabi ko na nga sa'yo na ako nang bahala. Dahil ayokong lalabas na kawawa ang anak ko. At kailangan magrenta din tayo ng van. Ayokong tricycle lang sasakyan ng anak ko. Dibo niya yun. Kailangan bongga. Sinabi na nga ako nang bahala sa bagay na yan eh. Wala ka lang tiwala sa akin eh. Kailan ko ba kayo pinabayaan na mag-ina? Lahat nga ng luho mo eh, ibinibigay ko sa'yo eh. Paano naman kasi? Hanggang ngayon, wala ka pang nababanggit. Kung may sasakyan ng rirentahan para sa anak mo, abay, bigatin ang mga kaklase niya. Ayokong magmukha siyang kawawa sa special night na yun. Dahil minsan lamang dumaan sa buhay niya ang dibo. Bakit? Kailan ba ko nagkulang? Pagdating niya sa anak mo, taon-taon, pinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Ngayon pa kaya, nadibo ng anak mo? Siguraduhin Importante lang. sa akin yan. Ang inay mo, nasan siya, April? Wala ho siya eh. Baka nasa kusina siya. Nako, saan na naman kaya siya nagpunta? Kung hindi pa ho ba siya dumarating, ibig sabihin, magkasama pa rin sila ng lalaking yun? May gabi na, wala pa rin siya. Itay, baka ho nasa bahay ng lola. Galing na rin ako roon at pinatawag ako ng lola mo para dun sa mga similya ng bangos at tilapia para sa palisdaan, pero wala doon ang inay mo eh. Hindi kaya naroon naman siya sa bahay ng amiga niya sa may amyanan? Galing na rin ako roon pero wala siya. Ganito na ako. Malayan pa ako, dinig na dinig ko na ang pag-uusap ninyong mag-ama. Saan ka na naman ba nang galing? Abay, nakikipagkumpetensya kaya sa akin sa paglabas-labas ng bahay. At mas tinatalo mo pa yata ako sa pag-alis ng bahay. Pumunta lamang ako sa bahay ng kaibigan ko. Bakit ka pa pupunta sa ibang bahay? May sarili ka namang bahay. At ano ang gagawin mo sa akin sa bahay na ito? Buburuhin mo ko? Ayoko nga. Nakakainip dito sa bahay. Paano ka hindi ba iinip? May tindahan naman tayo. Kapag may mga customers ka o bibili, hindi mo na mapapansin yung sinasabi mo. Kaso nga, walang customers. Sino kakausapin ko? Para hindi ka mainip, igala mo lamang yung mga mata mo. Marami kang pwede gawin dito sa bahay kapag walang bumibili. Mangangatwiran ka nga lang, bulok naman. At ano ang gagawin ko? Maglinis na kaldero? Ang mag-alis ng aday ng bahay na ito? Ano naman ang masama ron? Kung gagawin mo yan, bahay mo naman ito eh. Dito ka nakatira o saan? Dapat mong linisan at alagaan itong bahay. Teka, pinakasalan mo ba ako para gawin mong chimay mo? Aba kung ganyan lang pala ang papel ko sa buhay mo. Ibang lalaki na sana ang pinakasalan ko. Lalaki ang magbibigay sa akin ng lahat ng luho ko. Osang! Ay, hindi na kita mahintay na pumunta ng bahay. Lagi ka namang wala kung pumupunta ako sa inyo. Kaya, pinatawag na kita sa anak mo. Bakit ho ba? Tapatin mo nga ako. Ano ba talaga ang pinagkakaabalahan mo, ha? Nagsumbong dito ang anak mo. Madalas ka daw umaalis ng bahay ninyo. Nag-away kayong mag-asawa dahil sa pag-alis-alis mong yan. Pero hindi ka pa rin nadadala. Pati kami ng itay mo, bihira mo na rin bisitahin. Yan lang palang sasabihin niyo sa akin. Akala ko kung ano na, kaya ako dali-daling nagpunta dito. Sisir mo na niyo lang pala ko. Kaala mo, ana? Akala ko pinatawag niyo ko para sabihin yung
ako na lang ang mamamahala sa palaisdaan at taniman natin. Ayun na nga sana ang matagal na namin pinag-usapan ng itay mo. Pero papaano namin ipagkakatiwala sa'yo? Tingnan mo nga yung ginagawa mo. Yun ng 5 banyerang isda at 2 sakong gulay. Anong ginawa mo sa pinagbilhan mo, ha? Nasaan ang pera? Winaldas mo lang! Inay, may binayaran lamang akong utang. Kaya hindi ko naibigay sa inyo ang pinagbilhan. Tingnan mo yan! Tingnan mo! Papaano ka namin pagkakatiwalaan ng malaking halaga kung sa maliit ay hindi ka namin mapagkakatiwalaan ng itay mo? Tingnan mo nga! Yung lupa natin sa kabilang ibayo, ha? Hindi mo man lang mapasyalan. Nakatiwangwang naman. Hindi ka man lang magkusa na maghanap ng magsasaka para sa kahig. Walang nakatanim kahit sana mais o munggo man lang sana. Matatanda na kami ng itay mo. Ikaw lang at ang asawa mo ang inaasahan namin. Pero anong ginagawa mo? Inaaway mo yung asawa mo kung sinisita ka niya. Wala na kayong ginawa, kundi sermonan ako. Makaalis na ka. Hindi! Kung ganyan rin lang pala na hindi mo kami pinapakinggan ng itay mo, hahanap na lang ako ng iba para mag-asikaso. Oh, di maghanap kayo ng iba. Kahit pa ipamana niyo pa ang lupang yan sa iba eh. Ano? Sinabi ng anak mo yon? Na wala siyang pakialam kahit ipaasikaso natin sa iba? Oo, at parang ako pa ang hinahaamon. Kahit daw ipamana natin sa iba ang mamanahin niya wala siyang pakialam. Siya pa talaga ang naghahamon. Oo, pinapangaralan ko, iniwanan ako. Ay, taungan ko mausap doon sa anak mong well. Ay, nako. Ikaw na lang muna ang kumausap sa kanya. Dahil kung ako ang makakaharap niya at ganyan siya mangangatwiran sa akin, ay nako. Talagang hindi ako mangingiming alisan siya ng mana. Dito ko muna ilalagay ang gown na ito sa aparador. Walang makakakita dito. Dahil walang nagbubukas ng aparador na ito, kundi ako lang. Yan. Nagkasya. Bukas, pag wala na dito ang asawa at anak ko, saka ko ilalabas para ibigay kay Tano para sa libon na kanyang nakakabatang kapatid. Hay. Solve na ang problema ko. Hindi na ako kukulitin ni Tano. Bagkus ay matutuwa pa siya. O ano? May narintahan ka na ba na gown? Oo, meron na. Talaga? Nasaan ang gown? Dala mo na ba? Hindi pa. Baka bukas ibibigay na yun sa akin. Hindi ba, sa susunod pa lamang linggo yung dibon ng anak mo eh. Kahit sa susunod na linggo ang dibon niya, kailangan naririto na sa bahay ang gown niya yun para maisukat niya. Paano kung hindi pala kasya sa kanya? O, may panahon pa ba tayong papalitan kung sa araw mismo o dala mo na dito sa bahay? Oo na. Relax ka lang at bukas din dadalhin mo dito ang magiging gown ng anak mo sa kanyang debut. Siguraduhin mo lang dahil kung hindi ay alam mo na ang mangyayari sa inyo ng kabit mo. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Sa susunod na linggo na palang dipon ng kaklase ko. Ano kayang isusot ko? Di naman pwedeng magsusuot ako ng pangkaraniwang kasuotan lang. Samantalang nakagaw lahat ang mga dadalong kaklase ko. Nagsabi na nga ako kay inay pero panay bukas ang sinasabi. Wala naman siyang iniabot na pera sa akin para makapagrenta na sana ako ng gown. Teka, dadalo pa ba ako? Teka, tama. Mahilig nga pala sa gown ang inay. Natitiyak ko, may naitatago siyang gown sa aparador niya. Titingin na lamang ako doon. Baka sakaling may magkasya sa akin. Teka, papasok na lang ako sa kwarto nila at maghahalungkat na lamang ako doon. Ayaw naman niya kasing bigyan ako ng pera eh. Kaya yung gown na lamang niya ang gagamitin ko.
naman ay pulo ng itay to ah. Kay itay palang aparador na to eh. Ay, teka. Dito sa kabila. Naririto ang pinaglumaang damit ng inay. Oh, ito nga. Uy, magaganda nga ang mga damit ng inay. At may mga ilang gown dito. Ay, mamimili na ako kung alin ang pwede sa akin nang maisuot ko. Masyado namang old-fashioned nga lang ang mga ito. Yung simple lang sana, pero galante. Ah, eto. Teka, maganda ito. Kulay verde. Teka. Anong ginagawa ng malaking box na dito? Sa aparador ni inay? Parang box ng gown ah. Teka. Baka nga may bagong gown na binili ang inay. Tingnan ko nga kung kasya sa akin. Oh, maganda nga ito. At sexy na tingnan. Ah, at bagong-bagong gown na ito. Ngayon ko lamang to nakita. Hindi ko pa nakikitang sinusuot ng ina ito. Teka, itataas ko nga para matansya ko kung kasya sa akin. Oh, kasya nga sa akin. Bakit kasya ito sa akin? Hindi kaya para sa akin talaga ang gown na ito? Bakit hindi ko kaagad naisip? Malamang sa akin to at susurpresahin ako ng inay. Tama, sa akin na nga ang gown na ito. Talaga? May isusuot ka ng gown sa dibo ni Tanya? Oo, pumunta ka dito bukas para maipakita ko sa'yo. Alam mo, kasyang-kasya sa akin. Ay, teka, nagriring ang landline. Ah, baka ang inay na yan eh. Sandali lang ha. Mamay na lang tayo mag-usap. Bye! Bye! Ah, baka nga ang inay na to. Hello? Hello, Adi? Namamalat ka yata. Nag-iba yung boses mo. Siya nga pala, yung gown na sinasabi ko sa'yo, ha? Na isusot ng kapatid ko. Dito mo na lamang sa motel dalhin. Dahil nasasabihin na ako sa'yo. Ha? Oh, sweetheart. Nariyan ka pa ba? Narinig mo ba ako? Narito ako ngayon sa motel. Ikaw lang hinihintay ko at syempre, yung gown na para sa kapatid ko. Huwag mong kakalimutan, ha? Ang inay, may ibang lalaki. At ang gown na akala ko ay sa akin, ay para pala sa lalaking yun. Totoo ngang may lalaki ang inay ko. Totoo nga. Sigurado ka ba? May lalaking tumawag sa bahay ninyo, ha? At tinawag pang sweetheart ang nanay mo. Oo, Lola. At niluloko ng ina ang itay ko. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Apo? Baka nagkakamali ka lamang. Yun din po ang sinabi ko sa sarili ko nung una kong makita ang pagtatagsin ng inay. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakita ko ang inay na may ibang lalaking kasama. At ka-holding hands pa. Di nga lang ho ako ang nakakita eh. Kundi pati si Tanya na kaibigan ko. Sinabi ko nga lang na hindi ang inay yun eh. Nakamukha lamang ng inay. Pero alam ko, si inay yun. At nilaloko niya ang itay. At yung lalaki siya yung tumawag. Niyayaya ang inay sa motel. Anong ka mo? Motel? Opo, motel po. At ang inaakala ko na gown na isusurpresa niya sa akin ay para pala sa kahilingan ng lalaking yun. Di kaya ang itay mo yan, Apo? Kilala ko ang pulis ng itay. At nga, bakit naman sila magtatagpo pa sa motel? May bahay naman kami. Sige. Hayaan mo at kakausapin ko siya. Magdadahilan akong magpapasama sa kanya sa palengke para makausap ko siya ng sarilinan dahil hindi biro ang inaakusa mo sa nanay mo. April! Inay, anong ginagawa ninyo dito sa school? Ano bang kabalbalan ang isinumbo mo sa lola mo, ha? Oh, kinausap na pala kayo ng lola. Oo. Ano bang pinagsasabi mo sa lola mo?
At ano lakas ng loob mong isumbong mo ako sa lola mo? Lakas ng loob? Bakit hindi ninyo itanong yan sa sarili ninyo? Saan ninyo kinukuha ang lakas ng loob ninyo para lukuhin ang ama ko? Oh, ha? Ha, inay? Sagutin ninyo ako. Ano ba yung pinagsasabi mo, ha? Magpasalamat ka at naririto tayo sa eskulahan. Dahil kung hindi, kanina pa kita sinampal. Eh kayo naman kasi. Bakit kayo nagpunta dito sa school? Hindi na ho ba ninyo ako mahintay na umuwi ng bahay? O hindi kaya gusto nyo na lamang masulong makausap ako para hindi marinig ng itay? Binabalaan kita. Huwag na huwag mong mababanggit ang mga yan sa itay mo. Para ano, inay? Para patuloy ninyong lulukuhin ang itay ko? Napakabait na asawa ang ama ang itay ko. Bakit ninyo siya nagagawang lukuhin? Ha, inay? Bakit? Sige, subukan mong magsumbong sa itay mo. At nang tuluyan ko na kayong iwadang mag-ama. Inay! Tandaan mo ang sinabi kong ito, April. Hindi kita tinatakot na. Dahil gagawin ko ang sinabi ko na pag-iwan sa inyong mag-ama. Oras na magsumbong ka sa itay mo. Lola, Oh, apo, nandito ka pala. Eh, nagmerienda ka na ba? May nilagang kamote sa kusina. ang itay po. Eh, nandun sa banyo. Bakit? Susunduin mo na ba ang itay mo? Eh, pinatawag ko siya dahil tumutulo yung gripo sa banyo. Sige po, pupuntahan ko na lamang ang itay. Ha? Eh, ay, ano pala ang lolo mo eh? Naririto pala ang magkama. Bakit hindi mo sila yaing magmerienda? Tiyadek, naririnig mo ba ako? Ha? Ay, kanina ka pa ba dito? Oo, napakalalim yata ang iniisip mo. Hindi namalay ng paglapit ko. Ano bang iniisip mo? Eh, yung apo mo kasi, parang namumugto ang mga mata at hinahanap ang kanyang ama. Namumugto ka mo ang mga mata niya. Oo, palagay ko, nag-away na naman ang anak mo at ang manugang mo. Kawawa naman ang itay ko. Wala siyang kaalam-alam sa ginagawang pagtataksil ng inay ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin kay itay ang ginagawa ng inay. Dahil baka tutuhanin ang banta niya na iwanan kami ng itay. Labis-labis na masasaktan si itay pag nangyari yun. Itay? Anak. Itay? Teka. Itay mo? Bakit umiiyak ka? Ha? Bakit? Pinagalitin ka ba ng inay mo? Hindi ho. Uy, bakit ka umiiyak? Itay, mahal na mahal kita. Ay, oo naman. Mahal na mahal din kita, anak eh. Teka nga, bakit ka ba umiiyak? Sinong nanakit sa'yo, ha? Sino at hindi sasantuhin ng kamao ko? Sino? Wala ho. Ha? Ang uwi nyo naman, itay. Namimiss ko lang kayo, itay. Uy, sarap namang pakinggan yung sinabi mo, anak. Teka nga muna at marumi ako eh. Abay, doon ka muna sa sala. At tatapusin ko lang ito. At sabay na tayong uuwi ng bahay. Oh, masaya ka ba? Oo naman. Hindi ba yun ang kayang gawin ng asawa mo? Huwag mo tagang ipalata sa akin ang bukong dayo. Naiinis ako sa sarili ko kung bakit siya pa ang pinakasalan ko. Sige pala. Ito na yung kinukuha mo sa akin. Kompleto na ba ang halaga na bibigyan mo sa akin? Baka mamaya, kulang na naman. Hindi kasi nakakickback ako sa tindahan namin. May binibenta ako dahil hindi alam ng asawa ko. Kaya sa akin lang ang kinita ko doon. Kaya nga kita mahal na mahal eh. Marunong kang dumiskarte. Palik nga ulit sa'yo. Oh, magkano naman ang dala mo dyan? Just me. Pero mamaya na yan. Ha? Hindi pa naman tayo alis eh. Sulitin natin ang nalalabing ilang oras natin. Ha? Wala pa rin si inay.
Mabuti na lamang at hindi pa dumarating si Itay. Oh, gising ka pa pala. Dumating ka pa. Oh, nagiging bastos ka na yata. Baka nakakalimutan mo kung sino ako sa buhay mo. Bakit ho ba? Sino ho ba sa atin ang talagang bastos? Ako o ikaw na gumagawa Tama na! Oh, ano naman ba yan, ha? Saan ka na naman ba galing? Ha, inay? Sa kong amiga. Pati ba naman ako lulukuhin niyo pa? Sa amiga mo o sa lalaki niyo? Oh, alam mo na pala eh. Nay! Hindi ho ba kayo titigil? Gusto niyo ho ba talagang isusumbong ko kayo kay Itay? Isusumbong mo ako sa itay mo, ha? Okay, gawin mo. At nang may dahilan ako para iwanan ko kayo mag-ama. Ang paing ito? Ako pa talagang tatakutin mo? Sige, pagsumbong ka. Wala na ho ba kayong delikadesa? Ha, inay? Nagawa niyong pagtaksila ng Itay ko? Maliwanag lamang na pinipirahan lamang kayo noon. Teka nga muna. Parang nababaliktad yata ang sitwasyon. Baka nakakalimutan mong anak lamang kita. At baka rin nakakalimutan ninyo na pamilyadong tao na kayo. Ha? Oh, Pina, saan ito pa kayong dalawa sa sana? Teka, kakarating mo lang ba, Osap? Hindi. Kanina pa ako dito. Nagkukwentuhan lamang kami nitong anak ko. Kaya hindi pa ako nakapagpalit ng damit. Sige. Iiwanan ko na lang kayo at magpapalit ako ng damit. Oh, anak. Mukhang biyagnisan tong mukha mo, May problema ba? Pinagalitan ka ba ng nanay mo? Ha? Hindi ka pinansin ng crush mo, ha? Ang Itay, nagpapatawa na naman. Paano hindi kita patatawanin ni seryoso yung mukha mo? Mabuti pa siguro tawagin mo na yung inay mo dahil bumili ako ng luto ng ulam. Itay, Hmm. dapat ko bang sabihin kay Itay ang pagtataksil ni inay? Nako, kinakabahan na naman ako sa mga titig mong yan, anak. Parang titig ng Itay naman lagi na lamang kalukuhan ang alam. Naku, sige na. Tawagin mo na yung inay mo at kakain na tayo bago pa lumamig itong sa bawat ulam na binili ko. Opo, opo. Oh, saan po kayo pupunta? Akala ko ho ba kakain na tayo? Dito lang sa banyo. Maghihilamos. Saglit. Ang Itay talaga, oo. Na lang nagpapatawa. Napakabait. At ulirang asawa at ama ang Itay ko. Pero bakit kailangang masaktan siya? Nasaan ang hustisya? Dapat ko na nga bang isumbong ang inay ko sa Itay ko? Dapat na nga ba? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Inay. Tapos na po yung pinagawa ninyo sa akin. Wala na akong tumutulong. Salamat naman kung ganoon, anak. Siya nga pala. Kilala mo ba si Tano? Tano? Sino ho yung Tano sinasabi ninyo? Marami akong kilalang Tano, inay. Baka kayo hindi nyo kilala si Tano. Tano? Oh, Sinong Tano naman yung sinasabi mo? sinasabi ko na nga ba't hindi nyo kilala si Tano pero sa totoo lang, inay, kilala nyo ho si Tano. Sino ang Tano? Si Nadi Lantado, Tarantado. Ano? Loko-loko ka talagang gudyo ka. Akala ko kung sino ng Tano ang sinasabi mo. Inay. Mabalik nga pala tayo dun kay Tanong sinasabi ninyo. Sino ho ba yung Tanong tinutukoy ninyo? Si Tano na inaarkila ng asawa mo tuwing naghaharbis tayo ng gulay at isda. Si Tano. Oo naman po. Kilala ko ho siya, Nay.
Bakit ho ba si Tano? Kapag makita mo siya, tanungin mo nga sa kanya kung alam ba niya kung kanino na ibenta ng asawa mo ang kinuha niyang gulay at isda. Uy, ano naman ang alam ni Tano kung kanino binenta ni Osang ang na-harvest ninyo? Magbaka sakali ka lang. Kasi si Tano ang inaarkila nitong tricycle sa tuwing nilalako niya ang isda at gulay sa palengke. Anong sinabi mo, Apo? Gabi na namang umuwi ang inay mo. Opo, Lola. Tulad ng dati. At hindi na talaga itinatago sa akin ni Inay ang kanyang panluloko kay Itay. Anong ibig mong sabihin, Apo? Ay nako, harapan na nga inaamin sa akin na may relasyon siya sa kanyang kalaguyo. Di na niya iniisip na nasasaktan ako para sa aking ama. Ay, Apo, ikaw pa ang nasasaktan sa ginagawa ng inay mo. Mabuti na lamang. At gabing-gabi na umuwi ang Itay. Kaya hindi niya nalalaman na gabi-gabi ring dumarating ang inay. Minsan na nga ho halos magpang-abot silang dalawa Buti na lang at naroon ako sa sala. Kung hindi mahuli ni Itay na gabi na umuwi ang inay. Kasi nakapambahay na siya. Ano ba naman yung inay mo? Kinausap ko na nga siya. Pero ayaw pa rin umamin sa akin. Sa inyo na hindi siya natsatsambahan kasama ang kanyang kalaguyo, talagang hindi siya amin. Pero ako, na nakahuli na ng 2 beses sa kanya, ay naamin na niya sa akin, Lola. Alam mo, Apo, pag nalaman ito ng itay mo, ewan ko lang kung ano ang mangyayari. Ang totoo nga po niyan binantaan po ako ng inay. Ano? Binantaan ka ba? Oho, na kung isusumbong ko raw siya kay Itay, ay iiwanan niya kaming 2 ng Itay. Ano? Oo, iiwanan daw kami ni Itay kapag nagsumbong ako kay Itay. Ang walang hiyang inay mo, makikita niya. Magtutuos kaming 2. Tano! Ay! Kuya Guryo! Pala, bakit to? Ikaw raw ang inarkila ng misis ko. Sa tuwing naghaharbi sila ng biyanan ko. Totoo ba? Ay, opo. Bakit to, Mang Guryo? Alam mo ba kung kanino ibininta ng asawa ko ang nahaharbis nila na isda't gulay ng biyanan ko? Bakit mo naman sasabihin? Ako yung kumastos. Ano? Oh? Hindi ko alam basta ko, pagdating namin sa palengke, ang misis nyo na po. Ang magsasalansan ng mga gulay at isda. Hindi na po nakikialam. Basta nabayaran na po ako, umalis na ako. Ganun ba? Oo. Bakit ba? Magdadalawang linggo na kasi na mula nang mag-harvest sila at maibinta sa palengke yung mga gulay at isda. Pero hanggang ngayon pala, hindi pa nababayaran ng asawa ko. Kaya iniisip ko tuloy na ako na mismo ang maniningil. Bukas ng gabi na palang birthday ng kaklase ko. Maisusuot ko na ang gown na regalo sana ni Inay sa kanyang kalaguyo. Kanino kaya ang gown na yun? Malamang para sa anak ng lalaking yun. Tingnan ko lamang kung ano ang magiging reaksyon ng Inay sa oras na makita niya na suot ko ang gown na ito. Dito ko lang nailagay ang gown na yun na nakakahon pa Nasaan na kayo? Inay? Anong hinahanap ninyo? Eto bang hinahanap ninyo, Inay? Bakit na sa'yo ang gown na yan? Bakit ho? Hindi ho ba surprise ninyo ang gown na ito sa akin? Kayo talaga, Inay, oo. Mahal niyo pa rin pala ako. Kala ko, binabaliwala na ho ninyo ako.
Yun pala, gusto lamang ninyo akong sorpresahin. Hindi ho ba, ito yung gown na ipinabibili ko sa inyo? Salamat ho, inay, ha? Kwan. Bagay ba ito sa akin, inay? Tingnan ninyo, oh. Kahit hindi ninyo ipinasukat sa akin, ay kasyang-kasya sa akin. Gulat na gulat ang inay. Hindi makapalag sa akin. Tingnan ko lang kung hindi kayo mag-aaway ng lalaki mo. Ang sarap nga pala talaga ng luto nila sa restaurant na to. Hindi ka taka-taka na biglang nakilala ka agad at binabalik-balik ka ng mga customers. Oo nga eh. Alam mo, plano ko ring mag-aral ng culinary arts para makapagpatayo rin ako ng sarili kong restaurant. Wala. Lugi yung negosyo mo pagkain. Sa bagay na yan, magkakasundo tayong dalawa. Dahil gusto ko ring maging chef balang araw. Ay, masarap daw ang luto nila sa restaurant na ito Yun ang sabi. Boses ng ina yun Kakain. Kaya pala niyayay mo ko dito para matikman mo rin. Ay, syempre. Alam mo, para matupad natin ang mga pangarap na yan, magtrabaho muna tayo sa ibang bansa. Mag-ipon ng sapat na pera para makapagpatayo tayo ng restaurant. Saka tayo magtayo ng restaurant na gaya nito. Teka, Ang daming kumakain dito. kilala ko ang kasama niyang lalaki. Si Tano, na inaarkila ni inay. Lala ka na naman dyan. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Ha? Ano ang sinabi mo? Hay nako, ewan ko sa'yo. Kumain na nga tayo. Kasi kanina pa kumakalam ang sikmura ko. Ano? Kapatid mo ang kasama mo sa gabi ito? Oo naman. Naroon ang lahat ng inimbita niya. Ako na kuya ang wala. Para naman yatang unfair yun sa kapatid ko, hindi ba? Bakit kasi kailangan ka pang sumama? Kung tutuusin nga kahit wala ka ron, okay lang. Dahil binilhan mo ng gown ang kapatid mo, hindi ba? Kailangan pa rin akong naroon siyempre. Gusto ko nang makita ng suot-suot ng kapatid ko ang gown na binili mo para sa kapatid ko, hindi ba? Mahal ang pagkakabili ko doon Hindi ko lang yun direntahan, kundi talagang binili ko kaya pag-aari ng kapatid mo ang gown na yun. Kaya nga mahal na mahal kita kasi mahal na mahal mo rin ako. At ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Wala nang iba. Ano naman ho ba? At pinapunta niyo ako dito sa bahay niyo. Busy ako. Bakit? Ano bang pinagkakaabalahan mo, ha? Yung kalaguyo ba? Ano ho? Pinapunta niyo lang ako dito sa bahay para akusahan ninyo? Pinagod niyo pa ako Hoy, hindi lamang kung sino-sino ang nag-aakusa sa'yo. Mismong anak mo! Na naman, nagpapaniwala kayo sa April Napapapansin lang ang babaeng yon. Maaaring nagpapapansin lamang ang anak mo. Bakit? Masama ba? Kulang ka na siguro ng panahon sa kanya. Kaya ikaw na ang nagsasabi na nagpapapansin sa'yo yung anak mo. Na pinapaniwalaan niyo naman. Alam niyo, kung minsan, napakalawak ng imahinasyon ng apo niyo. Ito, imahinasyon lamang ba ito, ha? Imahinasyon lamang ba ito? Hindi ba't ikaw yan? Hindi ka na nahiya. Ipinagpalit mo talaga ang asawa mo kay Tano na batang-bata. Magiging palamunin mo lamang yan. At alam mo ba, kung sino ang kumuha ng litratong yan? Ang anak mo mismo na nandoon sa restaurant kung saan kayo kumain ni Tano. Hindi ka na nahiya sa anak mo? Inay, huwag naman ninyong ilakas ang boses ninyo. Huwag ka kayo marinig ng itay. Ano kung marinig ng tatay mo? Mabuti nga yun para siya mismo ang magdidisiplina sa'yo. Pero inay, wala naman hong katotohanan ang isinusumbong ng apo niyo Kung hindi totoo,
Sino ang lalaking kasama mong kumakain sa restaurant? Sige nga, sabihin mo sa akin. Bakit ho? Kung may kasama ho ako o kasalo kong lalaki, nagagahulugan bang nang lalalaki daw? Kaibigan ko lang si Tano, inay. Siyempre, suki niya ako. Kaya, magiliw siya sa akin. Pwede ba, Usang? Huwag mo akong gawing tanga. Matanda na ako! Kaya hindi mo na ako maaaring maloko. Walang sapat na ebidensya ang apo ninyo. Kaibigan ko lamang ang lalaking sinasabi ninyo. Anak naman! Alang-alang man lang sa anak mo! Tigilan mo na yung kalukuhang ginagawa mo! Ang anak mo ang higit na nahihirapan! Kaya pakiusap, tigilan mo na yung kalukuhan mo bago pa malaban ng asawa mo! O ano, masaya ka na? Ah, siyempre naman. Oh, cellphone mo. May tumatawag sa'yo. Teka na, baka yung kliyente ko to. Sasagutin ko sandali, ha? Hello? Ha? Nandiyan ka na ba? Sige. Bigyan ko ng 30 minutes. Nandiyan ako, ha? Ah, sino yun? Ay, si Tanda. Oh, bakit naman daw? Ibibigay na sa akin ang sustento ko. Kaya dito ka lang para may pambayad tayo sa motel na ito. Anong ginagawa? Bakit iniimpak yung mga damit mo? Magsalita ka. Ibalik mo nga ang mga damit mo sa aparador mo. Ibalik mo! Totoo ba ang pagpipigil na yan? O kunwari lang? Ibalik mo, sabi! Concern ho ba talaga kayo, inay, sa pag-alis ko? O natutuwa kayo dahil mawawala na ang posibleng magsusumbong kay itay? Yang bugaga mo. Huwag ka marinig ka ng itay mo. Hindi ninyo ako mapipigilan, inay. Hanggat hindi ninyo nilalayuan ang Tano na yon, hindi ako uuwi sa bahay na ito. Oo, okay. Sige. Ibalik mo na yung damit mo sa aparador. Ang itay. Ano yan? Ano ang mga bag na yan, ha? Doon muna ako kina lola at lolo, itay. Bakit naman? Magbabakasyon lamang ako doon. Dahil maganda ho ang kapaligiran doon. Hanggang kailan ka naman doon sa lolo at lola mo, ha? At bakit mo pinayagan, ha? Pinipigilan ko nga eh. Pinayagan mo naman. Ayan mo na. Total, bago magpasukan naman, uuwi na din yung anak mo. Oh, hindi ba, anak? Oho, gusto ko lamang ho talagang magbakasyon kina lolo at lola. Sige po, aalis na ho ako. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ay, nako, gabing-gabi na inabot tuloy ako ng ilang oras sa bahay ng binang ko. Paano naman kasi namimiss ko yung anak ko. Wala pa kang isang araw na wala siya sa bahay. Namimiss ko na siya kagad. Tado, huwag dito. Namimiss na kita sobra Ako ang namimiss mo o ang pusa ko? Teka, boses ng asawa ko yun, Teka, parang sa kasuka lang ito nang gagaling ang mga nag-uusap. Tado. Tado. Napakabag mo talaga, Usang. Tado. Ay, namiss din kita, Tado. Usang? Manguya? Tarantado ka! Ako niyo, tama na! Nabayan mo na si Tado! Kuryo! Tarantado ka! Tama na! Ang aparador ko! Ang mahal na mahal pa man din ang pagkakabili ko dyan! Sinisira mga aparador ko! Ako na lamang suntukin mo! Ganyan ka mo talaga ka-insensitibo! Mas mahalaga pa ang mga bagay kaysa nararamdaman ko! Bakit kasi nagwawala ka kaagad nang hindi mo pa ako kinakausap? At may plano ka pa palang patuloy na ilihim sa akin ang panloloko mo, ha? Bakit? Ako lamang ba ang may mali? Tingnan mo nga ang ginagawa mo. Bakit ako lamang ba ang sinisisi mo? May
May pagkukulang ka naman sa akin ah! Kung may pagkukulang man ako, hindi sapat yun para walang hiyay mo ko! Kailan niyo pa ako niloko, ha? Niloko niya akong dalawa. Ha? Paano mo ito nagawa sa akin, Usang? Paano? Minahal kita ng higit pa sa buhay ko. Bakit ito pa ang kinanti mo sa akin? Bakit? Ngayon maliwanag na sa akin ang lahat. Matagal mo na pala ako niloloko. Kaya pala araw-araw kang umaalis. At gabi-gabi na kung dumarating ka sa bahay. Yung pala, may lihim kang ginagawa. Nakikipagtagpo ka sa tarantadong yun! Okay, sige! Maghiwalay na tayo! Iiwanan na kita! Paano mo ito nagawa sa akin, Osam? Paano? Nagtiwala ako sa'yo. Ito lang pala ang gaganti mo. Bakit? Saan ako nagkulang? Saan? Ha? Napaka-arte mo! Makaalis na nga! Minahal kita, Osam. Lahat ng alam kong makapagpapaligaya sa'yo, ibinigay ko sa'yo. Tapos, sasaktan mo lamang pala ako na parang wala lang. Paano mo nagawa ito sa akin? Paano? Oh, Apo, di ka pa rin natutulog. Malalim na ang gabi. Hindi pa po kasi ako inaantok, Lola eh. Ay, may gatas sa baba. Ang mabuti pa, magtimpla ka para makatulog ka. Naisip ko po kasi sina Itay at Inay. Namimiss ko na ho sila. Eh, ganun ba? Hindi, umuwi ka muna sa inyo. Baka nga hindi ka makatulog dahil sa kakaisip mo sa mga magulang mo. Kaya gawin mo na yung pinagagawa ko sa iyo para makatulog ka at maaga kang magising bukas. Sige na, magtimpla ka ng gatas mo. Huwag ka na nga magreklamo dyan. Lalo lang yung tagilid ako. Tagilid? Anong ibig mong sabihin ng tagilid? Nangangalib na mawalan ako ng diskarte. Bakit na naman? Nahuli kami ni Mang Goryo eh. Ito nga, masakit pa din ang pangako sa pagkasuntok niya sa akin. Ito. Naku, paano yan? Wala ka ng pagkakadiskitahan, gano'n? Yan nga. Kaya huwag mo na akong guling dahil nag-iisip ako. Kung saan naman ako didiskarte. Teka, may naisip ako. Ano kaya kung gawin mo yung naiisip kong paraan? Anong paraan na naman yan? Lumapit ka sa akin at sasabihin ko sa'yo kung ano ang naiisip ko. Ang tagal mo namang pumasok dito sa kwarto. Abay, maghahating gabi na. Ano pa bang pinaggagawa mo yan? Papasok na sana ako dito sa kwarto natin nang madaanan ko yung apo mo. Ay, nandun sa biranda. Nalulungkot. Ay, kawawa talaga ang apo kong yan kung nag-aaway ang mga magulang. Ewan ko ba sa anak mong yan? Maganda naman ang pagpapalaki natin sa kanya. Naging uliran naman tayong magulang sa kanya. Pero bakit ganyan siya? Parang wala siyang pagpapahalaga sa sarili niyang pamilya. Ay nako, dahil sa ginawa niyang ito, wala na siyang maaasahang tulong sa atin. Usag, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag ka nang umalis. Hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Paano naman ako? Paano naman ako mabubuhay ng maligaya kung nakakulong ako sa 4 na sulok ng bahay na ito? Hindi naman kita pinipigilan sa mga pinupuntahan mo eh. Gawin mo kung anong gusto mo. Huwag mo lamang akong iwan. Kami ng anak mo. Ibalik natin sa dati ang lahat. Paano po natin maibabalik? Gayong alam mo na ang tungkol sa amin ni Tano. Magpanibagong buhay tayo. Kakalimutan ko ang tungkol sa nakita ko. Wala akong pagsasabihan kahit kanino. Kahit sa mga magulang mo, hindi nila malalaman ito. Pangako, lalong-lalo na yung anak mo. Ikinalulungkot ko. Pero wala na akong pag-ibig sa iyo.
Baliwala na ang lahat. Gaano mo ito kaganda sa paligid ng iba. Pero kasal tayo, Usang. Hindi mo pwedeng basta na lamang kami iwan ng anak mo. Kailangan ka namin eh. Kailangan niyo ko? Paano naman ako? Paano ang pangangailangan ko? Paano ang kaligayahan ko? Mamamatay na lamang ba ako sa kalungkutan na hindi na mararanasan pa ang kaligayahan? Isa pang pagkakataon ang hinihingi ko sa iyo, Usang. Dahil hindi ko kayang mawala ka. Kung talagang mahal mo ko, Julio, Usang, ay ibibigay mo ang kaligayahan ko. Pakawalan mo ako. Usang, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Tayo'y di na nakita. Oh, Julio, nandito ka lang pala sa labas ng bahay. Kanina ka pa ba dito? Bakit hindi ka na pumasok? Hindi ka, pumasok ka. Kasking bata ka, oo. Kanina ka pa pala dito, hindi ka man lang tumawag. Plano nga sana ng anak mo na umuwi sa inyo ngayon eh. Akala ko kasi natutulog na kayo. Ay nako, madaling araw pa lamang ay gising na kami ng tatay mo. Tumawag ka man lang sana para nalaman kung nandito ka sa labas ng bahay. Halika, pumasok ka. Salamat po, Inay. Ay, teka nga muna. Bakit ganyan ang boses mo? Umiiyak ka ba, ha? Gusto ko lamang kung makita at makausap ang anak ko bago ako umalis. Ano ka mo? Aalis ka? Oo. Dahil iniwan ho ako ng anak ninyo. Kaya naisip ko mag-ibang bansa para kahit papaano makalimot ako. Iniahabilin ko na ho sa inyong anak ko. Kayo na ho ang bahala sa kanya. Anak, yan ang desisyon ko. At nagpasyalan ng inay mo na iwan tayo. Pero hindi ko makakayanan ito kung hindi ako lalayo eh. Sana maintindihan mo ako, anak. Itay, Magpakabait ka. Sundin mo lagi ang sinasabi ng lolo at lola mo. Huwag kang pasaway. Tay, kailan ho kayo babalik? Hindi ko pa alam, anak, pero pangako. Susunod ka sa akin at muli tayong magsasama. Pagkatapos ng ginawa mo, may mukha ka pang ihaharap sa amin ng itay mo at ng anak mo! Kung hindi niyo ako papatawan, bahala kayo. Basta kukunin ko ang anak ko sa inyo. Para tumira kayo sa isang bubong kasama ng plano na yan? Inay, ano ho ba kayo? Ako ang mas may karapatan sa anak ko kaysa sa inyo. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, ay kukunin ko si Efren. Mabuti naman at nakuha mo itong anak mo sa mga magulang mo. Siyempre naman, anak ko yan. Siya nga pala. Pinapatawag ako ng iday para sa pagpitas ng mga tanim niyang gulay. Ano? Samahan mo ko. Sasamahan kita sa pagpitas ng mga gulay. Ito nga't masama ang pakiramdam ko eh. Ang mabuti pa siguro eh, pumunta ka na ng bayan. Bilang mo ng gamot. Saan ba tayo pupunta? Gusto kong puntahan ang apo natin. Sigurado, umiiyak na naman yun. Sa bagay, makaama ang batang yun eh. Kaya siguradong nangungulilan na yun sa kanyang ama. Dalian mo na, para hindi masyadong malungkot ang apo natin. Lika! Ano ba naman si inay? Ang tagal-tagal. Gamot lang ang pinipili. Di pa rin dumarating. Anong ginagawa mo dito? At paano mo nabuksan ang kwarto ko? Magpapatulong sana ako sa iyo eh, dahil masakit ang ulo ko. Walang hiya ka? Ang kapal ng mukha mo na tumira dito sa bahay na naipundar ng tatay ko. Akong pinili ng inay mo eh.
Sorry na lang sa itay mo. Mas guwapo kasi ako sa kanya eh. Walang hiya ka. Umalis ka sa pamamahay na ito. Oo. Talagang aalis ako. Pagkatapos kitang matikpan. Halika nga rito. Ay! 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 Lolo! Ay, nako. Sa wakas, nakarating din tayo dito sa bakuran ng bahay ng anak ko. Ay, napagod ako. Ay, ay, nako. Ang apo mo yan. Ay, nako. Ang apo natin. Ay, dalihan mo. Halika, punta ka. Anuhan natin. Ay, nako. Ano kang nangyayari sa kanya? Lolo, Lola. Salamat ho at dumating kayo kagad. Na apo. Ay, huwag kang mag-alala. Pinahuli na namin sa pulis ang tarantadong-tano na yan. Iday! Itay! Ano ang nangyari sa anak ko? Isa ka rin! Wala kang kwentang ina! Dahil sa'yo, ha? Napahamak ang anak mo! Ha? Nasa mabuting kamay na ang anak mo sa piling namin. Kinuha mo ba sa amin? Ngayon, tingnan mo ang nangyari sa kanya. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ha? Kami ang mag-aalaga sa apo namin. Dahil pabaya kang ina! Inay! Huwag naman po! Inabuso ako ng kalaguyo mo, inay. Nagtagumpay siya sa kanyang pang-aabuso sa akin, inay. Kaya doon na lamang ako kinalulo at lola. Anak! Patawarin mo ako! Hindi na mauulit ito! Huwag mo lang akong iwan! Nakapagpasya na ako, inay. Ay, Brilla na! Lamang po ako sa bahay ni Nalulo at lola. Patawarin mo ako! Huwag mo akong iwan, anak! Pinagsisisihan ko na aking nagawa! Maawa ka sa akin, anak! Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Ang tunay na pag-ibig ay nagsasakripisyo at hindi nagbibilang ng kamalian. Bagkus ay pinapatawad ito. Ugaliing bigyan ng halaga ang kapakanan ng ating mga anak at ugaliing palawakin ang ating pangunawa sa tulong ng ating manlilikha. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.